So yan, no? So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, napakasimple lang naman ng content na to. So gusto ko lang naman gawan ng reaction itong nangyayaring walwalan sa pagitan po ni Coach Jarrett at saka ni Mr. Sasot, si Sasrogando Sasot. Okay, so ang isa sa mga gusto kong emphasize dito, no, kasi ito na content ko na to nung nakaraan, na binulgar po natin dito sa aking munting channel na itong si Sasrogando Sasot po ay scholar po ng China at saka meron po siyang allowance from China. Okay. So actually, ginastify naman ito ni Sasrogando Sasot pero para saan sablay pa rin. So ang nakakatuwa lang kasi dito mga kababayan, pati rin po kasi si Coach Jarrett ay nabanggit yung about po sa scholarship at saka yung allowance na natatanggap nga po ni Sasrogando Sasot na umaabot ng sobrang laking pera, 40,000 pesos per month. Okay, sige. So mga kababayan, no, ang sabi nga ni Coach Jarrett dito sa post niya na to, no, ang sabi niya dito, ako ang bayad pero si Sas ang may libreng paaral at allowance galing sa China. Ang tanga ng logic. So ito lang. Kasi ito lang, no, sige, bago tayo mag-continue, may gusto lang akong sabihin. So, kasi po nakikita ko po yung comments ng mga ibang viewer po natin sa aking munting channel na ang sinasabi ninyo na ayaw nyo kay Coach Jarrett kasi maka Duterte, yan. So, pagdating po sa mga bagay po na yan, sa opinion nga po ni Coach Jarrett, is syempre, ano po kasi yan nirerespeto ko po talaga yung tao na yan. Dahil siguro alam nyo naman po mga kababayan na nababanggit ko rin naman ito madalas, na si Coach Jarrett po ay tinuturing ko pong isa sa mga mentor ko. Kaya nga 'di ba kung makikita ninyo sa mga content ko, may malaki yung impluwensya ni Coach Jarrett sa akin. So pagdating nga po doon sa paniniwala ni Coach Jarrett about sa mga Duterte, so hindi talaga kami align sa ngayon. Pero Pero pagdating po sa usapin po ng China, ako naniniwala ako na 100% parehas po kami ng opinion ni Coach Jarrett. Pagdating po sa China, pagdating po sa usapin po ng West Philippine Sea, parehas po kami ng opinion dyan. So dahil nga po dyan mga ka-Streetwise, no, ito po, connected din po ito about din po sa nangyayari po sa China kasi alam naman po natin na itong si Sasrogando Sasot, si Mr. Sasot nga ay admitted na siya ay mouthpiece ng China. Inamin niya yan eh. Ewan ko lang kung sarcastic yun pero ilang beses niya sinabi yan. Ako ang mouthpiece ng China. Ako mouthpiece ng China. So ito mga kababayan, no. So nagsimula po kasi talaga yung bangayan nga po ni Coach Jarrett at saka ni Mr. Sasot na nung sinabi nga ni Mr. Sasot na sasampalin niya nga daw si Coach Jarrett. Siyempre, umalma si Coach Jarrett and then ang sabi naman ni Mr. Sasot, nagpalusot. Ang sabi ni Mr. Sasot, Coach Jarrett, hindi kita sasampalin ng pisikal. Sasampalin kita ng katotohanan. O ba, nagpalusot pa. No? Sige, continue lang tayo, no? Kasi mga kababayan, ang gusto ko lang talaga ipunto dito, at least, hindi lang po ako yung isa sa mga vlogger na maglalabas nito tungkol nga po sa paaral at saka sa allowance nga po ni Mr. Sasot. Okay, i-justify natin yan mga kababayan, no? Don't worry, no? Ano naman ako eh. Kahit pa paano gusto ko maging fair dyan po sa Bebe Labs ko. So ang sabi nga po dito, no, sa isa sa mga post nga ni Coach Jarrett, no? Okay. O, Sasrogando Sasot, bakit ka nahihiya na China pumupondo sa scholarship mo? Eh, ang China nga, proud na sila pumupondo dyan. Okay. Yan, no? Description yan ng program, di ba? The Chinese government will provide funding for ACYLS. Yan. Ito yung ASEAN, scholarship to eh. Huwag mong inuuto at gawing mangmang ang mga audience mo. Yan na. Nagwalwal na si Jarrett. Okay. So ngayon, ang ginawa naman ni Mr. Sasot, nagpalusot naman. Okay. Ang sabi naman ni Mr. Sasot dito, walang bayag si Coach Jarrett, no? Ayan, no? Ang kaya niya lang tirahin ay isang baklang vlogger. Hindi ko talaga matanggap na bakla ka, Sas, kasi mahal kita. Ang sabi niya, di ba? So dito kasi parang nagpapaawa na si Sasrogando Sasot. Pero in the first place, ito yung pangit mga kababayan eh. Actually, sa totoo lang, ito yung pinakaayokong kaaway na vlogger. Yung magsisimula ng away pagkatapos kapag pinatulan paawa. Dapat hindi ganoon, di ba? And by the way, ito, basahin natin itong palusot ni Sas, no? Ang sabi niya dito, ang kaya lang niyang tirahin ay isang baklang vlogger at hindi ang mga Filipino bilyonaryong kumikita dito sa China, habang ang media na pagmamayari nila nag-eme-eme ng I hate China.
Wawa ka naman, Coach Jared. Bakla lang kayang awayin at hindi ang mga bilyonaryo. Ang tanong, anong reason para awayin yung mga bilyonaryo? Hindi ko makuha yung point. So dahil ba sa kumikita itong mga bilyonaryo sa China? And then iba yung sinasabi, base kay Sas ha? So kumikita yung mga Pilipinong bilyonaryo sa China and then iba yung sinasabi sa media. So, ayan ba? Dapat ba tayong magalit doon? Actually, ako hindi. Ang importante po doon mga kababayan, mga Pilipino po yung kumikita sa China. At syempre, yung kinikita po nila sa China, pwede po nilang invest yan dito sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho. Para magkaroon po ng trabaho yung mga kababayan nating Pilipino. I just don't really get the point kung bakit kailangan awayin yung mga bilyonaryo. Not unless na gumagawa sila ng illegal, not unless na hindi sila nagbabayad ng tamang tax, siguro ayun ang dapat awayin. Pero yung punto nga ni Sas dito no, na dapat awayin yung mga bilyonaryo kasi kumikita sila sa China, and then yung media na pagmamayari nila is nag-i-eme lang daw dito na I hate China. Anong reason para awayin yung mga yon? Hindi ko makuha yung point, no? So continue lang natin dito, ang sabi niya pa dito, no. Wawa ka naman, coach, bakla lang kayang awayin at hindi mga bilyonaryo. Takot ka bang hindi ka nila kunin one day for mercenary vlogging purposes? Okay. Or takot kang hindi matanggap sa trabaho sa mga kumpanya nilang offer mong mag-law school. Wawa, 'di ba? Speculations na 'to eh. So actually mga kababayan, ito lang no. Ayoko lang talaga banggitin yung about sa sweldo po ng mga vlogger na yan. Actually, nung ako po ay nag-active po sa pagba-vlog, kasi yung simula lang po nung career ko sa pagba-vlog, parang wala lang, di ba? Parang pag may oras lang ako, nagba-vlog lang ako. Pero sinubukan ko pong gawing aktibo at sabihin na nga natin na kinarir ko ang pagba-vlog sa loob ng 2 buwan. Actually, maayos po talaga yung revenue po sa YouTube. At alam naman po natin na itong si Coach Jared ay mas malaking vlogger sa akin to. So, kung pera lang yung pag-uusapan, sasabihin ko sa inyo, yung kinikita ni Sas diyan sa China na 40,000 pesos na allowance every month, wala yan. Wala yan. Ito yung pinakapangit eh. Sa totoo lang, ito yung pinakapangit na aligasyon sa kapwa vlogger. Yung isa kang bayaran. Sa totoo lang, ayan yung pinaka-cheap. Ito lang mga kababayan, no? Ako, taga-suporta ako ng Presidente Bongbong Marcos. At ako, nagiging open naman ako, no? Merong mga vlogger na malapit po talaga sa Malacanang at saka sa PCO. At hindi ako kasali doon. Sila yung mga tinatawag nating ensaymada vlogger. Pero ako, hindi ako kasali doon. O diba? Kasi ako naniniwala talaga ako na hindi maganda na maimpluwensya ng isang vlogger ng isang politiko. At even though mga kababayan, dun po sa usapin po ng bayaran, actually ito lang, no, sa totoo lang, sa mga taong nakakakilala sa akin, simula po nung naging presidente si Bongbong Marcos, wala po akong natanggap na kahit piso. Wala. Kaya ang pinupunto ko lang dito, sobrang cheap. Sobrang cheap po niyan yung ganyang klase mga aligasyon na, ay, ko binayaran ka, di ba? Ewan ko ba? Actually, natutuwa ako sa dalawang to eh. And then mga kababayan kasi, ito pa. So ito yung ito yung pinakapangit sa ginagawa ni ni Sas eh. Pinakaayoko talaga sa style po ng mga ibang vlogger na kapag napipikon na, nandadamay na po ng pamilya. Okay. So bago natin basahin yung point na yon, so ito dito po ginastify po ni Sas Rogando Sasot yung what they call this, yung scholarship niya from China. So ang sabi nga dito ni Sas Rogando Sasot, it's called ASEAN China Scholarship. It's not a freebie, okay? You can only get that scholarship with stellar academic records and a competent CV. It's not a bayad, okay? It is a prestigious scholarship award in ASEAN decided by the ASEAN-China Joint Committee based in Jakarta, Indonesia. Given to highly competent scholar from ASEAN region. I applied for that scholarship just like all other applicants in the 10 member countries of ASEAN region. So ito nabasa ko na to sa sa mismong scholarship ng website eh. And then nasabi niya pa dito. So sa bandang baba, if you are insulting this scholarship, you are insulting all other scholar in the ASEAN region which received this, as well as insulting the joint committee based in Jakarta, Indonesia. I don't think you want to be known in the ASEAN in that way. So mga kababayan kasi, ang sinasabi natin dito, kasi mga ka-streetwise, no,
Ako, pwede kong sabihin na ako yung unang nag-expose po nito. Yung about nga po dito sa natatanggap na pera ni sa China. Actually, mga ka-streetwise, hindi po natin iniinsulto yung ASEAN China scholarship po na yan. Hindi po natin iniinsulto yan. Yung binabati ko kasi natin dito, yung ugali ni SAS. Mga kababayan, sige, sabihin na nga natin, totoo, na hindi lang naman si SAS yung scholar po ng ASEAN EC na yan. Pero ang tanong ba dito, sa lahat po ng mga naging scholar po ng programa po na ito sa China, si SAS lang po yung gago. Sa totoo lang, sa nakita ko si SAS lang po talaga yung gago. Na sinasabi niya na Pilipino siya and then yung narrative niya is pang China. Saan ka nakakita, for example, saan ka nakakita ng isang Indonesian na sumama sa scholarship program na to at naging pro-China? Sa tingin ko, wala. O kaya isang Malaysian citizen na naging scholar din po ng programang ito sa China na naging pro-China din. Sa tingin ko, wala. Si SAS lang po gumawa nun. Pilipino, and then yung narrative niya is narrative ng China, and then scholar siya ng China. Hindi po natin ginagawang mockery itong ASEAN scholarship po na to. Ang kinukundina natin dito, yung ugali ni SAS na sobrang modern day makapili. Dinadamay mo pa yung scholarship dito, di ba? Ang pinupunto ko lang kasi dito, mga kababayan, dahil ba sa 40,000 pesos a month? Kaya ka nakaaganyan? Samantalang malamang yung mga kaklase naman ni SAS, hindi mo katulad. Hindi katulad ni SAS na nag-aral lang sa China, tinatrador na yung bansa nila. Hindi natin ginagawang mockery yung yung ASEAN na yan, yung ASEAN China scholarship na yan. Yung ugali lang po ni SAS. At saka mga kababayan, ang isa pang punto dito, no, yung sinasabi ko nga po sa inyo na isa sa mga pinakapangit talaga is yung na-personal na. So sa bandang baba kasi dito, ang sabi dito ni SAS, I am actually being so charitable trying to explain this to you. I am still assuming that your neurons are located in your brain and not in your tiny little dick that your wife is just designing to suck for martyrdom purposes. Yan. So nandami na ng asawa. Yan. Okay. Scholar yan, scholar. Educated. Utang lang to, di ba? Kasi karamihan po talaga ng mga follower ni SAS, believe na believe kay SAS na, ay si SAS yan, international expert yan. Ay si SAS matalino yan. Pero bakit ganyan po magsalita? Syempre, ayan na naman, siya na naman nagsimula niyan na mambabastos po ng mga taong walang kinalaman. So syempre, kapag ginantihan na naman yan ng, for example, ni Coach Garrett, di ba? Magpapaawa na naman yan tulad ng ginawa niya kanina. And then mga kababayan po kasi, ito yung sinasabi ko po sa inyo eh. So actually ito, medyo aware na po tayo dito no sa ASEAN China Young Leader Scholarship. So ang alam ko na content ko na ata ito nung bandang August ata itong taon. And then yung sinasabi nga po natin dito na allowance, di ba? Nakalagay naman ito sa website eh. Sa ito no, nakalagay naman ito sa website na ito stipends. Recipients of ACYLS will be sponsored by the scholarship of a certain duration according to their enrolled length schooling. Yan. So, nakalagay dito, ito 5,000 RMB per month. Yun, research scholar, master's student, doctoral student. So, yuan, no? 5,000 yuan yung nakukuha po ni SAS every month sa China. So, kung ko-convert natin ito, it's almost 40,000 pesos a month. Di naman ganun kalaki, SAS. And then mga kababayan kasi, ito babalikan lang po natin ito, no. So mga kababayan po kasi, kapag once nga po na ikaw po ay isang scholarship po diyan po sa ACYLS na yan, ito kasi nabura na to sa internet. Actually, merong isang scholar po ng ASEAN China po na yan ay nagreklamo kasi pinupwersa po yung mga estudyante na umattend po ng China propaganda lesson. Okay. So, ito po kasi nakuha ko na to sa video ko dati, medyo malabo lang, pero at least kahit paano ito, nakakuha tayo ng copy, no? So, sabi dito, foreign students in China are now required to attend CCP propaganda lectures to maintain their scholarship. Some details are blurred out for my privacy. So, ayan, no? So, ito po yung pinaka-ebidensya po natin, mga kababayan, na binura na po ng Reddit,
na yung mga estudyante nga po na uma-attend nga po diyan po sa scholarship nga ng China, sa ASEAN-China EC-EC na yan, ay kailangan nilang umattend ng China propaganda lesson for their sustainment ng kanilang scholarship. So, di ba? Napakapangit na image talaga nito, no? So, yun lang po mga kababayan, no? So kayo po mga ka-streetwise, anong masasabi nyo nga dito sa inaakto na naman ni SAS? Actually, mga kababayan, no? Nakakalungkot lang kasi lumalabas yung pagiging pagiging Amazona ni SAS. Ewan ko ba? Hindi, minsan talaga kapag minsan talaga, no, hindi ibig sabihin na ikaw ay edukado, or meron kang diploma, hindi ibig sabihin nun na well-mannered ka. In my own opinion lang, no? Okay. Siguro agree naman siguro kayo doon. Hindi naman lahat ng edukado tsaka matalino sa papel talagang makatao. Di ba? Yan, parang si Mr. Mrs. Sasrogando Sasot. So yun lang po mga kababayan, no? So paki-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takay Romeo Moto. Bye-bye.